Ito, mabilisan lang, Jude. Ayan, water kettle. Ang alam ko, 800 watts to eh. Pinuno ko ng water. Ayan na. So, tanggalin ko muna si ref. Okay. Wait lang. Tanggalin ko si ref. Ayan. Ito si water kettle, yung puti. Ito si induction. Lagay natin si water kettle. Yan. On ko na. Ganun ka confident. 27 degrees siya ngayon. Tataas yan. Magiging 100 degrees yan Celsius kung ang boiling point. So, ayan, 28. Tumaas na, no? 28. Ibig sabihin, nagko-consume na ng kuryente yan. Magto-29 pa yan. 29. So, maandar. Nagkakaroon na ng mga maliliit na bubbles sa ilalim. Ayan, umangat-angat. May bubbles na. Check na ngayon natin. Check yung system. Ang gamit ko, ayan, si Peito. Katulad ng inverter mo. Ang ampere na hinuhugot ng water kettle, ayan, 44 amperes. Ang battery, amp hours ko, 119 amp hours. 200 amp hours kasi yan eh. 119 na lang, so kalahati na lang ng capacity. 200 amp hour yung battery ko. Humuhugot ako ng 45. Yan, maandar si Peito, maingay. Rinig mo yung blower? Yan. Maandar. Si Ella Joy. 28. 28 amperes. So yan, balik tayo sa kettle. Peito lang yan. Hindi ko masyadong ginagamit yung malakas ko. Mahina ko pa lang yan. Partida na. Ayan, 49 na. 50. Kaya natin mag-boil. So, ilan minutes lang to. Seconds lang nga yan eh. 51. 52. Bilis, yan. 52, tagal nga eh. 53. Pero at least, di ba? Water kettle. 54. Hayaan ko lang mag-run. Para makita mo. This is 800 watts. Nagiinit ba? Balikan natin. Dito sa charging wire niya, hindi masyado nagiinit. Kasi charging lang naman yan. Naka-Anderson pa nga. 40 amperes lang. Umiikot na yung fan. 61. Di ko naman pinapansin yan. Temperature na yan. Bale wala sa akin yan. Umiinit. Terminal. Mainit yung shunt. Hindi. Wala Hindi siya mainit. Wala. Pwede mo nga dilaan eh. Hindi siya mainit. Wala siyang kainit-init. Yung iba kasi dito pa lang nag-iinit na eh. Wala naman. Ito naman, di naman umaandar. Ito lang yan. From terminal, Peito kagad. Nagcha-charge, ito. PB wire. Elejoy. Ito yung PB wire. Kaya siya naka-split. Kasi nilulusutan ko siya ng tester. Kinaklamp ko dyan. Tinetest ko yung ampere ng panel. Kaya siya nakaganyan. Si Kings patay. Pwede ko nga din buksan yan. Maingay kasi ito eh. Pag binuksan ko yung nag-a-alarm mo. Ayan Tiit. Mga ganun. Ayan, sabayan yan. Kings naka-on. Peito naka-on. So, eto 240 talaga siya. Ayan. 240.
12.4, 240. Patay ko na. Bira ako gamitin tong ano yan, patay na. Bira ako gamitin yung Kings. Ito lang, sapat na. Balik tayo sa kettle. 79 na. 80. Mainit na yan. Ano? Nagbo-boil na. Sige, antayin natin mag 100. Matagal na ba? Kaya ba na? Baka sa inverter nila sunog, mag-apoy na yun pag ganito katagal. Kasi magpatakbo ka ng 800 watts na ganyan katagal. Sa 12 volts ha, hindi 51.2. Syempre pag 51.2, 48 volts or kung ano man 24 volts, bababa yung ampere kasi mataas voltage eh. Hindi katulad ng 12 volts. Kung ano yung lakas ng ampere niya, 90 na. Ano, matindi na yung kulo. Paabutin natin ng 100 para makapagkape. 94, 95, ayan na. Full ano na. Full kulo na siya. 97, 98, 99. Nag-stop na. 100. 100 na stop na siya. Pwede ko na siya i-off. Nakakulo na ako ng tubig. Promise, mainit yan. Ano. Ngayon, balik tayo ulit. Para makita. Makita. Ano nangyari sa voltage? Balik 12.8. 27 pa rin. Si Elejoy. Nagcha-charge siya ng 26 amperes. 27 eh. Then 26. Going up. Sabi ng elevator, up. Upload. Ibig sabihin, nilalagay niya sa loob. Uploading. 26 amperes. Pag yan nakababa, downloading, ibig sabihin humuhugot siya ng kung ano man ampere. Battery 13.0 na ulit. Ganon kabilis. Humugot man siya. 12.9, 13. Dito sa Elejoy 13. Ganon siya. Okay.